tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Magandang umaga ho na Biyernes sa inyong lahat. Welcome sa edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo. Ako po si Tess Ramirez at syempre ang aking partner hanggang alas 9 ng umaga, si Director Thelma Dumpit Murillo. Director Thelma, good morning! Good morning, partner, at good morning sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay sa ating programa na sumasa inyo tuwing Biyernes. Thank God it's Friday, partner. At syempre, let us welcome bagong buwan. Nag-uumpisa na ang buwan ng Mayo. Oo. Pag Mayo, buwan ng kagandahan yan, di ba? Mga Flores de Mayo, yung bagat. Yung bang tinutukoy mo? Marami mga magagandang pangyayari din. Oo, talaga. May. At isa na dyan, ang magaganap sa May 16. Yes. Yan, dyan sa SMX. Dahil ito yung taunang International Trade Fair o Trade Exhibition na isinasagawa ng DTI SITEM. So, mamaya pag-uusapan natin yan dahil marami tayong panauhin mula sa SITEM na pinangungunahan ng kanilang project director, ang ating ading. Yan. Naku, unang-una ako'y humihingi ng paumanhin, partner, at hindi ako makapunta dyan ng live para makasama kayo. Dito na ngayon ating mga guests. Oo nga, sa kasi IFEX kakagaling ko lang 2013. sa dun sa Aklan Fiber Festival. So, napakainit naman doon at ako'y medyo tinamaan yata ng ng sakit. Ay nako, pagaling kayo, Ma'am Thelma, ha? Oo, but anyway, hindi ko pwedeng palipasin itong umagang ito. So, let's get on with the interview. Yes, andito po sa ating studio mga kaibigan ang Project Director ng IFEX 2013, si Miss Leia Ocampo. Miss Leia, good morning po. Welcome sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning, Tess. And good morning din, Manang Thelma or Ma'am Thelma. Good morning. Welcome to the program. Ading Leia Pulido Ocampo, isang Ilocanan din katulad ko. Ayan. And, napakalaki nitong kanyang responsibilidad ngayon dahil siya ang project director. So, for IFEX 2013, what can we expect? Miss Thelma, ayaw ko nang at tawagin kitang Manang, ha? Miss Thelma. Okay. Very proud ngayon tayong lahat sa DTI at sa SITEM kasi ito yung pinakamalaking version or edition ng IFEX Philippines. Kung dati ang ating event ay 350 companies lang ang sumali, no? Ngayon, meron tayong 600 plus companies na galing sa iba't ibang panig ng ating bansa. Wow! At hindi lang yan, meron tayong mga 200 companies naman na sumali galing naman sa Asia, Miss Thelma. Okay. Oo, this is the first time that we are able to gather together this much number of companies joining this event. So, yes, talagang napakalaki nito at siguradong matutuwa ang ating mga kababayan na makita itong event na ito. That's really a feat, yung makaipon ng 600 exhibitors because partner Tess, alam mo, galing ako sa SITEM, di ba? So, nakikita ko kung gaano kahirap na mag-ipon ng mga
exhibitors na world class pagdating sa pagkain. Alam mo naman, Nako, stricto. talaga matrabaho yan. Oo, hindi ba, ating Leia? Opo, opo. Okay, so what is new? What is different with IFEX 2013? Well, unang-una nga, ito ang unang pagkakataon na naging international itong event natin, Miss Thelma. So, kagaya ng sinabi ko, marami tayong mga exhibitors na galing ng Asia, pero marami din tayong mga bagong mga companies na diskubre natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ayun ang importante, Yun ang yung importante, mga bago. oo. Kasi yan talaga ang thrust natin, di ba? Matulungan yung mga baguhan na makapenetrate sa global market. Tama. Oo. Taunan ginaganap itong IFEX, Miss Leia? Well, dati taunan ito, Miss Tess, no? Okay. Ngayon, ginawa na nating every other year kasi nga para magkaroon tayo ng mas mahaba-habang paghahanda dahil ito'y mas malaki na. Twice as big as before. So, kaya kailangan ng mas masusi at mas mahabang paghahanda para sa event. Ayun. That's So, bukod right. dun sa pag-showcase ng mga products, iba't ibang produkto, ano pa yung mga nagaganap kapag IFEX? Ay, napakarami. Ang pinakamagandang mangyayari pa dito bukod sa exhibit ay maraming mga seminars na gaganapin na ang mga speakers natin ay galing pa sa iba't ibang bansa. So may mga seminars tayo on market entry requirements ng mga target markets natin katulad ng US, Yes. ng Singapore, ng Korea, at marami rin tayong mga seminars na gaganapin na sa tulong naman ng Department of Agriculture on agribusiness investments, Miss Thelma. Napakaraming mga magagandang topics. A lot of opportunities. Yes, a lot of opportunities and a lot of learning opportunities as well. Ayun. May mga cooking demo at saka mga seminar. Cooking Ano po? demos, seminars, at Meron tayong barista showdown, ha? At maraming culinary competition din, Miss Thelma. Okay, Miss Leia, siguro palitan niyo po yung microphone. Nawawala daw kayo, sabi ni Engineer Lita De Los Santos. Oo, sige. medyo palyado in and isang out mic yung natin. audio ni Leia. Sige. Okay. Ayan. Ilang percent ba, ito sa macro muna, ilang percent ba ang contribution ng food industry sa ekonomiya ng Pilipinas? Naku, napakalaki niyan, Miss Thelma. Alam mo, ang sinasabi nila, 49% daw of our manufacturing industry is attributed to the food sector, yung food manufacturing sector. Okay. Pero kapag tiningnan mo lahat ng value, yung buong value chain, hindi lang sa manufacturing but also sa farming, ang binibigay ng agrikultura at ng pagkain sa bansa ay 60% sa employment. That's 60% of employment comes from this sector, Ms. Thelma. Akalain mo yun, napakalaking bagay Napakalaki. para sa ating bansa. At kasi malaki yung multiplier effect niya, partner Ted. Correct. Yes. And Oo. Director Telma at Miss Leia, di ba sinasabi na ang Pilipinas ay nag-stand out na bilang exciting food business destination? Yan ba yung may kinalaman doon sa pagiging mahilig natin sa makapagkain? Well, isa na yun. Pero ang pinakamalaking factor is actually our booming economy, at saka yung booming tourism sector, which is, ang nangyayari, dumadami daw yung mga restaurants natin, dumadami yung ating mga hotels, dumadami yung mga resorts, and at the same time yung ating ugali na kumain sa labas daw Yun isa pa yon na factor. At habang tumataas ang ekonomiya ng bansa, apparently tumataas din ang mga sweldo ng mga tao, hopefully, no? And then mas marami ang kumakain sa labas. Purchasing power nila. Purchasing power. Oo. At mahilig tayo talagang kumain at magmalling Yun ang That's ating kultura. Oo. Yun nga, because of the nagiging consumer-driven yung ating economy, so yung ating mga kababayan, bili sila ng bili. Kaya naman, lumalaki din yung demand at Correct. yung production natin. Correct. In fact, ito pala, good news at good problem. Galing ako sa Aklan, di ba? So doon mismo sa Boracay,
kulang na kulang ang supply ng pagkain doon, alam mo ba, Lea? Wow. So we are encouraging all of our NTEPs to get into food supplies. Correct. Kasi kulang na kulang daw pala doon. Yung Yun- kanilang mga gulay, alam mo ba, nanggagaling pa ng Benguet. Wow. Nako, Yes. ang layo. Yes. So, tingnan mo naman ito, 1.2 million tourists in 2012, Boracay alone. Wow. Oh, saan sila kukuha ng pang-supply ng karne, Yun. baka, di ba? Yung mga ganon, gulay, prutas. Correct. Okay, so let's get back to IFEX. Ano yung bestseller natin last year and what do we expect na bestseller this year, Lea? Well, ang laging best seller natin, ito yung mga snack items sa Miss Telma eh. Oo. Nangunguna na dyan ang banana chips. Banana O kaya chips. yung mga dried mangoes. At yung corn chips or yung corn bits, yung ano ba ito? Boy bawang, yung mga ganyan. Really? Baka naman Pero pinapromote mo ngayong- lang yung galing sa Ilocos region kasi Ilocano. Oo, tama. Isa pa yan. Galing Ilocos region ng mga, mga Oo. corn bits. Okay. Pero Sino ngayong naman ang taon- ating market kasi? Ang mga pangunahing market natin, definitely, yung mga unang-una, yung mga maraming mga Filipino communities, Miss Telma. So, nangunguna pa rin ang US at pumapangalawa ang Japan at saka Middle East. Ang Middle East ngayon ang medyo umaarangkada sa lahat ng mga markets ng food export natin at dahil napakaraming Pilipino doon. Pero bukod doon, marami rin na meron ng may gusto ng ating mga produkto na iba't ibang mga ethnic communities. Mhm. So kaya lumalaki ng lumalaki ang demand ng Masasarap produkto nga natin yung mga sa Middle produkto East. nila, pero tayo yung number one na Correct. mas masarap, di ba? Quality daw, pagdating sa quality, ay walang tatalo sa food ng Pilipinas. That's Ayun. right. May coordination din kayo sa Department of Agriculture, Miss Leia. Oy, Sikat na to. oo, Miss Tess. Tayo ay sinusuportahang mabuti ng Department of Agriculture. Binibigyan tayo talaga ng suporta, hindi lamang po sa pondo, kundi pati na rin sa pagkuha ng lahat ng mga fresh producers sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. So for the first time, ang dami-daming kumpanya ngayon na merong nagsusupply ng mga fish products, no, marami tayong mga high value fish ngayon, fish or seafood na makikita sa IFEX. Okay, so Ayun. invited ang lahat. Sa May 16 hanggang 19 na yan. Oo, Miss Leia at at Director Telma, no? That's right. Appetizer pa lang yan, kung tinatakam-takam na kayo, mga kababayan. Stick around. Pagbabalik po ng ating programa, atin naman kausapin, partner, yung mga nag-participate na dyan sa IFEX at yung mga first-timers pa lang. Oo nga, andito rin si Mr. Aris Unson, exhibitor po sa IFEX 2013. Abangan din natin ang kanyang mga impormasyong ihatid sa atin sa aming pagbabalik. Mga kaibigan, sandali po lamang. Are you looking for suppliers of fresh and processed food products? Do you want to answer to your consumers' demands for fresh and processed seafood? Are you game enough to tap their lucrative halal food market? Do you want to find food products that will help you maintain a healthy lifestyle? Come and be part of the action in this year's International Food Exhibition Philippines, the premier food sourcing hub in the region for Asia's finest ethnic food and ingredients. The show will open on May 16, 2013 and will last until May 19, 2013 at the SMX Convention Center, SM Mall of Asia compound. Entrance fee is at 100 pesos, but government employees can be inside the venue for free. Discounts are also available for students. We hope to see you at the International Food Exhibition Philippines 2013. See you there. For more information, you can visit www.ifexphilippines.com. The International Food Exhibition Philippines 2013 is brought to you by the Center for International Trade Expositions and Missions, the exporting arm of the Department of Trade and Industry, in partnership with the Department of Agriculture's Agribusiness Marketing Assistance Service. New
news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Maging produkto ka man. Okay, nagpapatuloy ang programang Ang Tipo Kong Negosyo at Director Delma at mga kaibigan, nandito pa rin sa ating studio si Miss Leia Ocampo, ang Project Director ng IFEX 2013. Pero ngayon ay kausapin muna natin ang isa sa mga exhibitors ng event na ito na nasa ating studio rin, Director Delma, si Mr. Aris Unson. Yes, Export good morning. Manager naman siya ng Mother's Best. Good morning, Mr. Aris Unson. Magandang umaga po, Ms. Tess, and of course, Director Thelma, and sa lahat ng listeners po Good ng morning. inyong programa. Oo. Actually, ma'am, this is our fourth time to join IFEX. So you're an old-timer. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ayun. So, ano po ang kagandahan ng pagsali sa IFEX? Well, unang-una po, ito po ang isang venue na showcase namin yung aming produkto. Alam naman po natin lahat na ang mga buyers po namin ay nasa abroad. So, lahat po ng produkto namin na ipapakita namin ng personal sa kanila, hindi lang through sa computer, sa internet. Oo. Na ipapakita namin sa kanila, na ipapatikman. Correct. So, mas na-appreciate nila yung produkto namin. That's right. Parang ano din yan partner? Yung, ikaw yung nangangampanya, di ba? Walang mas gagaling kung makadaupang palad mo yung kandidato. That's right. Di ba? Dapat pisil-pisil mo man lang yung kamay. So ito, sa produkto na Mother's Best, kailangan mahaplusan ng konti ng customer. Ano ba yung nito lasa, di ba? Para Tama po feel ba, na Mr. feel. Unson? Ika nga. Tama po yun. Okay. So, for IFEX 2013, ano naman ang ipapakita ng Mother's Best na bago? Well, because of IFEX din po, ito rin po ang isang venue na nakakapaglabas po kami ng mga bagong produkto na katulad din po ng nasabi ko, mas na-appreciate po ng aming buyers. Aha. So, we're coming out with new lines of our, I'm sure you're familiar with our Toyo Mansi. Of course. It's the Pinoy kasi ako Opo. Toyo Sanay po kasi tayo Kami ng siomai. soy sauce and with calamansi po. Yes. So this time, nag-add po kami ng ibang variations. We're doing Toyo Mansi marinade. We're doing the spicy ones. Aha. And also we're coming out with we call it Cup Pinoy. So it's a Filipino comfort food. Yan po yung instant arroz caldo, ginitaang mais, and champurrado. Kayo pala yung original manufacturer ng Toyo Mansi at Patis Mansi. Yes, Kasi we are. ngayon, Ma'am Opo, Telma, opo. di ba marami nang gumagaya? Oo, marami na. Correct. Yes. Oo. Sino kailan po ba ang Mm. may-ari ng Mother's Best? Ayan, sino may-ari po? Nanay po ba yung founder niyan? Sa Mother's Best eh. Actually po, ang founder po nito is lalaki po. Si, Ay! Di dapat Father's Best. ang Mother's Best po is manufactured by HDR Foods Corporation. So HDR, founder po namin si Sir Hernan D. Reyes. Aha. So ang naging inspirasyon po ni Sir Hernan is yung nanay po niya. So kaya po lumabas po yung pangalan na Mother's Best. Katulad po nung tagline namin, Mother's Best, because mothers know best. Yes. Totoo naman yan. Oo nga. Oo. Natutulungan niyo talaga yung mga nanay sa pagluluto din, di ba? Okay. Sino po, Mr. Unson, ang inyong naging market para dito sa mga product ninyo? Other than, of course, yung mga Filipinos, yung mga OFWs, ano pong market ang nagtatry ng inyong mga products? Yes, ma'am. Well, syempre po, katulad ng nasabi nyo, ang produkto namin is geared towards the Filipino market. Opo. So, but then, marami na po kaming mga lines na
for Asian market din po. Aha. So since medyo magkahawig ang ating mga produkto. Oo. And eventually po, yung mga kababayan po natin na nakapag-asawa na rin ng mga banyaga, from there, naipapatikim nila yung mga pagkaing Pilipino. So from there, natututunan na rin nilang kumain ng mga Filipino food like adobo, sinigang, and yun po. Ilan na ba lahat ng products ng Mother's Best, Mr. Aris? Well, sa ngayon, we're doing around 20 kinds of sauces and marinades. So, kasama po dyan yung Mother's Best, yung toyo mansi and patis mansi, the barbecue marinade and oyster sauce. Ayun. So, ngayon kasali kayo sa IFEX 2013. Ano yung inyong inaasahan? Well, hopefully, for IFEX 2013, since napakaganda po nung ginawa ng SciTem, na ngayon medyo maganda na yung magiging presentation at malaki yung event. So hopefully makakuha kami ng bagong buyers, mga importers, and sa pamamagitan po nito matutulungan din po natin yung ating mga kababayan, yung mga farmers natin. Ilan po ang workers. inyong ini-employ sa inyo pong sa Mother's Best po? Direct employees and indirect, kumbaga, yung natutulungan ng inyong company. We have about 150 to 200 employees at the moment. Okay. O yun. So, i-multiply mo lang yun, partner, sa 5 bawat isa. Marami rin Yes, silang natutulungan. Yung kabuhayan ng mga yan. At saka yung mga, ano ba tawag doon? Yung mga byproducts pa, ibang value-adding products. Using Mother's Best. Di ba? Marami pa rin yun. Yes, ma'am. Opo. Tama po. Okay. So, Mother's Best for 2013, marami tayong aasahan dyan. Katulad na nabanggit kanina, yung Cup Pinoy. Yes, ma'am. Mukhang okay ito, Pero kayo lang, you concentrate on mga sauces, ganun ba? That's right. Mga sauces and mixes po. Oo, and you don't intend to venture into actual manufacturing like yung noodles, ganon, yung... Well, since yung brand po namin is not confined only to sauces and mixes, kasi Mother's Best po, marami pa pong kaming pwedeng gawin. So, hopefully, madadagdagan po yung product lines namin. Okay, na so... magugustuhan po ng mga Filipino families natin abroad. Oo, that's Dito right. rin. Kasi alam mo, partner, yung, di ba, yung sinasabi nila, a company to survive in the future must learn to innovate. Yes. Hindi po pwedeng yung, kung ano yung inumpisahan mo mga produkto na binibenta noon, yun lang nang yun. Di ba? Kailangan dagdagan ng dagdagan para ikaw yung kumpanya ninyo ay lumaganap. Hindi po ba, Mr. Onson? That's right. At Mr. Aris, naku, sana marami pang mga kababayan natin ang lalo pang ganahan sa pagkain nila sa pamamagitan ng mga products nyo. Good luck din po sa inyo. Thank you. And invite our listeners na pumunta po sa IFEX. Mr. Onson. Yes, opo. I hope makapunta po kayo this coming May 16 to 18, IFEX 2013. So, we promise a grand show for this year. Okay. So, yan po, si Mr. Aris Unson. At meron pa tayong ibang mga makakausap, hindi ba, partner? Meron. 2 exhibitors pa yung ating makakausap maya-maya lamang, Director Telma. Abangan niyo po yan, mga kaibigan. Magbabalik pa po ang produkto tuloy. Ang programang, ang dami kasi mga produktong sari-sari dito. Ang programang, ang tipo kong negosyo. Sandali lamang po. Are you looking for suppliers of fresh and processed food products? Do you want to answer to your consumers' demands for fresh and processed seafood? Are you game enough to tap the lucrative halal food market? Do you want to find food products that will help you maintain a healthy lifestyle? Come and be part of the action in this year's International Food Exhibition Philippines, the premier food sourcing hub in the region for Asia's finest ethnic food and ingredients. The show
will open on May 16, 2013 and will last until May 19, 2013 at the SMX Convention Center, SM Mall of Asia compound. Entrance fee is at 100 pesos, but government employees can be inside the venue for free. Discounts are also available for students. We hope to see you at the International Food Exhibition Philippines 2013. See you there. For more information, you can visit www.ifexphilippines.com. The International Food Exhibition Philippines 2013 is brought to you by the Center for International Trade Expositions and Missions, the exporting arm of the Department of Trade and Industry, in partnership with the Department of Agriculture's Agribusiness Marketing Assistance Service. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. 32 minutes after 8 at Director Thelma. Nako, bago tayo iwan ni Miss Leia Ocampo, no, na Project Director ng IFEX 2013, siguro bigyan natin ng pagkakataon muli na imbitahan yung ating mga listeners, Miss Leia, para sa okasyon. Miss Tess, maraming salamat at maraming salamat din ng sobrang maraming salamat kay Miss Thelma at inimbitahan kami dito. Muli inaanyayahan or iniimbitahan ko ang lahat ng ating mga kababayan, lalo na sa mga taong naghahanap ng negosyo at naghahanap ng maraming matututunan tungkol sa pagkain. Pumunta lang po sa May 16 to 19, Huwebes po ito hanggang Linggo sa SMX Convention Center. Ito po ay ang event na IFEX Philippines or International Food Exhibition Philippines. Ito po ay nagpa-participate po dito sa event na ito ay more than 600 companies from all over the Philippines and from all over Asia. So, marami pong salamat at inaasahan po namin kayong lahat sa Okay, event bakit na ito. nagmamadali yata si Leia? Para ka namang eat and run. Miss Thelma, ang entrance fee po pala nito ay 100 pesos, pero yung mga government employees at saka ang mga people in the trade ay libre pong makakapasok dito sa event. Okay. May 20% discount din po tayo sa mga senior citizens at mga students. Ayun, so tara na sa IFEX. May Okay. 16, magkita-kita po tayo dyan. Papanam? Maraming salamat po. Thank you for coming, Miss Leia. Si Miss Leia Ocampo, mga kaibigan. Samantala, dadako na tayo sa segmentong ito. Achy breaky business. Isa pang exhibitor ang ating makakausap. Siya naman ay singkaban maker, Director Thelma. Yes, okay. Ito exhibitor nung nakaraang show sa Manila Fame. Oo. Hindi siya sa IFEX kasi hindi makakain yung kanyang produkto. Ayun, oo. So, Manila Fame exhibitor siya. Oo, Si Manila Mr. Fame ito. Kasi ang mga produkto niya ay yung mga lalaking kawayan, bamboo arches. Ayan. Kakausap po natin, mga kaibigan, si Mr. Emiliano Eligio. Mr. Emiliano Eligio, good morning. Good morning po. Yes, welcome to the program. Apo. At unang-una Welcome po. taga saan po si Mr. Eligio? Taga Santa Monica, Hagonoy, Bulacan po. Hagonoy, Bulacan. Pero ang inyong produkto ay singkaban, tama po ba? Apo. Can you describe ano po ba yung singkaban? Ang singkaban po ay yung arkong kawayan na laging nakikita sa mga piyestahan sa Bulacan. Ay, ganun po ba? Opo, yun po yun. Ano pala yan? Malaking negosyo po pala yan? Ano po kasi, seasonal po kasi ito eh. Ay, seasonal. Pagka may piyestahan dahil, saka mga may event, yun po makikita po yun. Ayun. So ano po ang nag-udyok sa inyo na sumali po sa Manila Fame noong nakaraan? Kasi po galing sa lahi-lahi din po yun eh.
galing po kay Ama. Si Ama pumanaw na last year. Para hindi malagot, maputol itong mga singkaban natin sa Bulacan. Pinagpatuloy po namin yun. Ayun. So, ilang generation na po yung singkaban making na yan? Matagal na pa. Ako pang third generation na po ako eh. May pang-apat na po. May pamangkin na po akong gumagawa na yan. Tsaka mga marami pang iba. Ano po yung... Magkano po ang inyong kinikita naman sa paggawa ng mga arko? Sa pagka malaki at nasa design po medyo mahal ng konti. Pero yung lehitimong talaga, yung presyo niyan, pang arkong simple lang. Sa isang singkaban. Kikita naman po lahat, pati manggagawa, tsaka kami. Hindi naman talagang taga yung kita. Ay, ganun po. Ngayong taon na ito, mukhang dalawa ang dapat nating abangan, yung piyesta niyan sa Hagunoy. At dyan po yung Singkaban Fiesta. Opo, yung Singkaban Festival po sa Kapitolyo ng Bulacan. Opo. Okay, oo. Saka itong Flores de Mayo. Ayan, nako, oo. At Ma'am Telma at Mr. Eligio, umabot po sa aming kaalaman na yung tatay niyo raw po ay Master of Singkaban Making. So, pang ilang henerasyon na kayo na gumagawa po ng singkaban at anong edad po kayo nag-start na mag-design po nito? Nag-start po ako nung 80s pa, nung graduate ako ng high school. Pero natigil po ako nitong 90s, gawa nung napasok ako sa Double Happiness, Pampanga. Yung pag-aari po ng basta po ng Victory dun sa Lubao, Pampanga. Nung amang nagkasakit, nitong 2010, na-operahan siya, como yung asawa ko ay kanang kamay ni amang, tumutulong din po ako. Pero marunong talaga akong gumawa niyan. Kasi napunta lang ako doon sa private na trabaho. So, natuto kayo, kakapanood lamang sa inyong ama. Basta kami sa angkanain, bibira o hindi umihipon yan. Ayun. Lahat po marunong. So, ito po ba, would you consider this as an art? Ano pa? Maituturing po ba ninyo na ito ay isang art, yung paggawa ng singkaban? Po, hindi lang art. Parang crafts na po din. Kasi habang gumagawa ka niyan, marami kang na-i-apply na mga design. Habang ako tinuruan din namang na mag-design, lahat naman nung humipo ako niyan, pinapa-approve ko sa kanya. Di pasa naman po. Pati yung sa mga drawing. Natuto kayo. Ako naman yung sa akin, in-apply ko rin na yung sa nakaugalian na namin sa paggawa ng singkaban, binibigay ko rin yung best ko kung may mag-i-improve para merong quality. Gaano katagal po ba gawin yan? Pagka isang simpleng singkaban lang ay mga 8 araw na pinakamatagal. 6, ganyan. Ang tagal pala. 8 person ang gagawa. Magkano naman po ang isa? Malalaking singkaban, yung maabot po ng lalagpas ng 6 meter ang luwang, kulang-kulang mga 2 weeks. 2 weeks? At magkano po ang inyong singil? Conforme po sa design. Kung ang design may simple lang, yung sinabi kong 6 days, yung 6 hanggang 6 meter, pagka malalaki po punong-puno ng disenyo, medyo talagang merong overtime dun. So may kamahalan na yon. Oo. Mang Emil, meron po bang peak season yung paggawa po ng singkaban? Ano pa? Ang peak season siguro niyan, meron pong, kamukha po dito sa Bulacan, merong event ng January. Meron ding event ng May, tapos June, meron pa po June 12, tapos yung September, saka yung December.
Aba, halos lahat ng panahon pala. Mga Christmas na po, yung giant Christmas tree po last year sa Kapitolyo ng Bulacan, kami po gumawa nun, yung malaki. Ayun. May mga celebrity rin po ba na umorder ng produkto ninyo? Ano pa? Celebrity po. May mga celebrity po ba? Ay nabutan ko lang mga celebrity kasi po, yung si Iski Amang, inabutan ko, kasama ko nila Amang noon. Yung sila, kasi kasama siya sa shooting sa shooting ng GMA 7. Aha. Oh, maraming celebrity kung nakita dito sila. Kamukha po nung, ano ba ito, yung float po ng ng magkaibigan, tsaka yung katas ng Saudi, yung jeep na malaki. Oh, nakasama po din po akong gumawa nun. Sila Christopher De Leon. Oo. Dito po nung pagsali ninyo sa Manila Fame, ano po ang inyong natutunan dyan bilang isang exhibitor? At meron ho ba kayong mga nakuhang mga buyer? Sa mga buyer po, marami pong kumuha ng sample na dadalhin po sa Amerika para idaday po yung gawa namin. Opo. Papauwi pa po sila magmula po sa Manila Fame. Pupunta muna, may dala po silang mga sample, pupunta po sila ng Amerika. Oo. Tapos po yung iba naman, yung sa magazine po, sa gawing ano po ng nitong other karatig ng Pilipinas. Aha. Karatig na bansa. Opo. May mga interesado po. Ayun. So, wala pa po kayong naisasarang deal. Puro, nagpahiwatig lang. Puro po pangako lang. Wala pa po. Puro pangako pa lang. Maraming kumuha ng mga tarjeta. Baka po pala rin naman ngayon. Paano nyo ho ba minamarket ang inyong produkto kasi? Ito po, on call lang po kasi wala po kaming sa internet. Wala po kaming Ay, nako, importante po yung meron kayong website. Website po. Yun nga po yung pinag-ano na yun ngayon Oo. Para lalong makilala. Pero nakarating na raw sa mangyayari namin. Nakarating na raw sa ibang bansa, Mang Emil, yung sintaban po ninyo. Nung panahon ni Ama, nakasama din ako yung gumawa ng nadala sa Spain, tapos sa California. Yung iba naman dito lang sa malalaking siyudad dito sa Pilipinas. Ayun. Okay. So ano ho ang panghuling tanong, anong maibibigay ninyong tip doon po sa gustong mag-umpisa ng negosyo? Maibibigay kong tip kung gusto nilang matuto nitong, hindi lang kasi ang singkabang kasi sa amin, hindi lang kasi kami na ang gumagawa, sa dami po ng naturuan, marami na pong gumagawa nito. Katulad ko, may kapatid din akong gumagawa nito, pamangkin, mga pamangkin nila misis. Lahat po na naging tauhan ni Mang Kiko, marunong po nito. Ayun. Ngayon, ang kulang lang yung mga taga-mamumuno, magdi-design. Aha. Sa willing kaming magturo, kahit saan, basta maabot ng paa. Ang bait naman ni Mr. Kasi nagturo na po kami, nag-demo po ako doon sa Kawan, sa Clark, SM Clark, sa Global Pinoy. Kami, yung interesado, may kumontak sa amin, yung hindi naman, naboburirian, kasi medyo po kasi pagkakayas. Pero meron ngayon yung tinatawag na bamboo art, hindi po ba? Oo po. Familiar po ba kayo doon sa bamboo art? Yung kamukha nung yung may nagtanong po sa akin dyan sa SMX na, di ba kayo contact ng Philippine Bamboo Industry? Sabi ko, hindi po yun po kasi mga craft talaga na may inuukit Parang sculpture po yung mga yan Kami naman, yung kayas namin, pwede naming i-apply ayon sa pinapagawa nila. Halimbawa, pwede na yung gawing pat. Kamukha nung isinample ko doon, na pwede sa lahat ng okasyon. Ma-apply po sa lahat ng okasyon, birthday, kasal. So, arko lang talaga? Hindi, may mga pan-design po sa yung bawat spare po nung ginagawa na sa arko, pwede pong i-apply sa mga okasyon. Ayun. Halimbawa, sa entrance ng ng kasalan, sa reception, may doon yung isang arkong maliit. Ngayon, doon sa presidential table, pwede rin po yung lalagyan ng
dala dyan ng mga imbitasyon, yung halimbawa, yung ninong, ganyan. Ayan, Tapos so partner, dapat siguro, kasi ang sabi ni Mang Emil, ang kulang sa kanila yung design, ano? So dapat pwede natin kayong i-link sa Design Center of the Philippines, Mang Emil. Dahil yun ay isang ahensya ng gobyerno na naka-attach din po sa DTI na tumutulong pagdating sa design. Yes. Oo po, yung pong ano din sa NCCA po, sila po yung pumunta po sa amin para makarating kami po diyan. Ayun. Sa SMX. Natulungan na kayo. Ayun naman Opo. pala. Mang Emil, maraming salamat po sa inyong oras dito sa Radyo ng Bayan. Opo, wag po kayong maano. Ay, Opo, okay lang po. Welcome. Okay, Good luck po. yan po. Si Mang Ayan. Emil ng Singkaban. Ay, ano nga ba? Oo, Singkaban Maker. Singkaban Maker. Ayan, tama. From Bulacan si Mang Emil, di ba? At siya nag-exhibit sa Manila Fame naman, Manila Fame Exhibitor. Yun din yung ating makakausap maya-maya, Director Telma. Okay, Sa isa pang huling naging exhibitor din sa Manila Fame. That's right. Tatanungin natin mamaya. Mamaya ba o ngayon na? Maya-maya. Okay. Ayan, magbe-break muna po kami. Sandali lamang po. Are you looking for suppliers of fresh and processed food products? Do you want to answer to your consumers' demands for fresh and processed seafood? Are you game enough to tap their lucrative halal food market? Do you want to find food products that will help you maintain a healthy lifestyle? Come and be part of the action in this year's International Food Exhibition Philippines, the premier food sourcing hub in the region for Asia's finest ethnic food and ingredients. The show will open on May 16, 2013 and will last until May 19, 2013 at the SMX Convention Center, SM Mall of Asia compound. Entrance fee is at 100 pesos, but government employees can be inside the venue for free. Discounts are also available for students. We hope to see you at the International Food Exhibition Philippines 2013. See you there. For more information, you can visit www.ifexphilippines.com. The International Food Exhibition Philippines 2013 is brought to you by the Center for International Trade Expositions and Missions, the exporting arm of the Department of Trade and Industry, in partnership with the Department of Agriculture's Agribusiness Marketing Assistance Service. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kami pa rin po ang inyong nakakasama hanggang alas 9 ng umaga sa kabuuan ng Ang Tipo Kong Negosyo na napapakinggan hindi lamang ho dito sa himpilang DZRB Radyo ng Bayan, kundi maging sa aming kapatid na himpilan ang DWBR-FM 104.3 MHz. Dumako na tayo ngayon sa ating segmento Easy to get. Ayan, Ma'am Telma, nasa line na natin ang susunod nating guest. Okay, ang huli nating makakapanayam sa umagang ito, isa ring exhibitor, siya naman sa nakaraang Manila Fame. At siya ang may-ari ng Raw Earth Collections by Silnag. Ano kaya? Bakit Silnag? Anong ibig sabihin ng Silnag? Saan ang galing yun? Silnag. Alamin natin. Let's welcome Mr. John Danao. Good morning, sir. Hello, good morning po, Director Telma at saka Miss Tess. Yes. Nice to be in your program po. So, first question po natin, ano po yung Silnag? Narinig ko po kanina, Ilocano po kayo. So, kami pong mag-asawa, si Nida Paduya Danao, we're both from the north. So, ang Silnag po is the Ilocano word for sinag, o yung sinag ng araw, na nagsisimbolize po ng hope, no? So, through the business that we established, we hope to give livelihood to mga local artisans. Yes. And give them a decent means of income. Wow, that's great. That's a really great advocacy. But Silnag, is that Ilocano, which part of the Ilocos?
Kasi sa La Union po, silag sa amin eh. Silag. Kasi, yung, ako po is from Region 2. Ah, Ako okay, from Region Cagayan 2. Valley. So, yun po ang medyo malalim na Oo. salita. No? Nako, GI na yan, GI. Oo. Anyway, so SEALNAG, that means a ray of hope. Bakit naman po raw earth? Sinabi, raw earth meaning yung produkto po namin which is fashion accessories, we make use of natural organic materials. So, raw earth meaning organic kasi ang ginagamit po naming materials ay yung mga sungay ng kalabaw, buto ng baka, yung mga wood, yung shells, na ibig sabihin po, we don't, as much as we can, hindi po kami gumagamit ng synthetic, ng plastic, ng yung mga materials na resulted from mining. So, we really want to advocate environment-friendly materials or products. So, yun po. That's why we call it raw earth. Ibig sabihin, talagang wala hong plastic, wala hong puro natural ang inyong produkto. Mr. John, pwede pong pakilapit lang po kayo sa mouthpiece po dahil mahina yung dating nyo dito. Yeah, para so, ano po, Mr. Danao, yung mga raw materials na ginagamit ninyo from the earth, kumbaga, na organic or natural? Yeah, ito po yung mga Carabao horn. Carabao horn? Opo, Carabao horn, nails, cow bone, shells, and wood. So, yung mga materials po na ito po yung mga byproducts of food, no? So, sa amin pong Tiga-Norte, yung meat po ng Carabao available po sa mga palengke yan. So, imbis na po itapon yung mga horn, yung mga nails, rini-recycle po namin and make it into stunning pieces, just like yung cow bone. Kung tayo po ay pumupunta po sa Tagaytay, kumakain po tayo sa mga bulalo restaurants noon, so nagagamit po yun. Pagkakain, may isang kumukuha po na isang tao na doon sa mga kitchen ng mga bulalo restaurants, so doon po kami bumibili. So, imbis na itapon po yung mga buto na yun, nagagamit pa po. Ayun. Pero siguro, Mang Jan, hindi naman po kayo pumapatay ng hayop para lang gawing accessories, ano po? Ay, hindi po, ma'am. Kasi hindi po, ma'am, dahil unang-una, yun nga, yung sa kalabaw, may batas po dyan, no? Kailangan 7 years po ang edad ng mga kalabaw bago po siya katayin. Kasi ang mga kalabaw po at saka yung mga baka, meron pong parang birth certificate yan parang may titulo. So, kailangan ipapakita mo yon sa slaughterhouse bago nila katayin. At saka yung nga sinabi ko, byproducts na po ito. So, we don't just kill the Carabao for the materials, no? Right. So, parang baka, ganun, parang yung yung cow beef, ganyan, di ba? So, ganun din po ang principle sa Carabao. Okay, so sino po naman ang target market ng inyo pong mga produkto? Right now, ang target po ang market po namin, because we've been in the business since 2004, we found out na itong market po namin, may niche lang. May niche. We have a market niche. Ito po yung masasabi nating medyo high-end. So, yun sa mga kababaihan po na they want something na one of a kind. Yung hindi po sumasabay sa uso. Yes. So, ito po yung medyo, yung mga kababaihan na gusto nila may high level of confidence na sabi nyo, they want to stand out in the crowd. Kasi yung jewelry po namin, if you want to check out our website, it's www.sealnag.com. So, makikita niyo po doon na medyo bold, no? Na talagang bold siya. Ang classification pa kasi namin, jewelry namin, is a statement jewelry, no? So, for example, kung gusto mong may party kayo, gusto mong medyo, di ba? I mean, the reason why we wear accessories, minsan, siyempre, gusto mo talaga para mapansin, to stand out. Gusto mong lilingunin, yun, you wear our jewelry. That's right. Wow! So,
Ano po ang naging karanasan po ninyo sa pagsali naman sa Manila Fame nitong nakaraan? Opo. So, second time po namin ang March edition. So, we joined last October. And there was a very good feedback. So, aside from, so doon po kami nakakuha ng market sa Asia. We had from Australia, from Japan, and of course, itong mga local designers natin, foreign designers, some of them became our clients, and then itong mga high-end department stores. So, ngayon, naging client na rin po namin. And sabihin ko na rin yung mga naging clients din namin sa retail, yung mga nakikita natin sa lifestyle section ng mga newspaper. Yun, yung mga nandun. So, malaking tulong po ang Manila Fame po sa amin dahil yun nga, na-expose kami sa ibang buyers. Ilang beses na po ninyong pagsali? Bali, last March was our second time. I see. Okay, so meron po bang mga difficulties kayong na-experience? Oo. Yes, we first showcased our products abroad. That was 2006 and 2007. No? So, ano po yun? That was in the States, in Las Vegas and New York. So, may nakuha naman po kaming mga buyers, but it was a recession time that time. No? It was aftermath ng 9/11. So, medyo hirap doon. But, yun nga, so nagtuloy-tuloy lang kami. May mga ilan-ilang kaming mga buyers na nakuha, which allowed us to continue our business. And then through internet marketing, kaya malaking tulong po ang internet eh. That's right. So importante, katulad yung sinabi nga natin kanina dun sa ating isang in-interview, no, wala pa silang website, dapat maglagay sila because that establishes your presence, hindi po ba? Makakatulong sa promotion. Opo, tama po 'yun. Okay, so panghuling tanong na lang, partner, kay Mr. John. Sorry. Medyo na ako doon, na senior moment. Okay, ano pong tibang maibibigay ninyo sa mga gustong mag-umpisa ng negosyo po? Yeah. First is do product research, and second is know your market. Know your market. Yes, and third is let the members of the family be involved. So i-expound ko lang yung number one. When I say product research, kasi product research. Very high level po ang competition natin ngayon eh. Maraming imported na products na dumarating. So sa ngayon dapat talaga pag meron kang naiisip na product na hilig mo o service, dapat aralin mo muna yung market. Kung attend ka ng mga bazaar, search ka sa internet kung yung naiisip mong product kung meron ng katulad o dapat meron siyang. Kaya dapat makapag-isip ka ng differentiator, yung mas kakaiba, mas gaganda. So, hindi na kinakailangan ngayon na kailangan mas mura ka parati, no? So, kailangan meron ka parating competitive advantage or competitive edge. That's right, especially now, di ba? Now, Mr. Danaw, na ito pong we are preparing for the ASEAN Economic Community by 2015. Opo. So, dapat mas competitive po ang ating mga produkto. Opo, competitive, not only in price but also in design, in quality. Okay. And second, you know your market. Ang masasabi ko po doon is kasi para po sa akin, no, through our own experience, gone are the days na yung product mo for all, no, para sa lahat. So mas maganda para mapagbutihan mo yung produkto mo, mapaganda mo. Kailangan alam mo kung ikaw ba ay pang high-end, pang middle, or pang low. Tapos yung age bracket, tapos kung anong gender, no? Kasi ngayon talaga hindi na yung minsan sa pamurahan Kailangan dapat yung product mo yung kakaiba. Kasi yun na po ang trend ngayon. Tapos let the family be involved. Bakit ko po namin nasabi yun? Dapat ma-appreciate ng family members yung business, no? And
ng mga kapatid, ng mga anak. Kasi in that way din, pag kumita din po yung negosyo, pati yung paggastos, maintindihan din. That's right. Kasi minsan pag kumita ka, Tama yun, oo. dapat ibabalik mo rin sa negosyo, hindi yung pag kumita ka ng 1,000, gagastusin mo lahat. Thank you. kailangan Okay, para- thank you very much po. Ang dami nating natutunan kay Mr. Danaw. At good luck po sa inyong negosyo. Okay, sige. Plug ko lang yung website namin. It's Opo. www.silnag.com and my cellphone number is 0917-523-8353. Meron po kaming showroom for appointment only sa Globe Telecom Plaza, Pioneer Highlands, Tower 3, Madison Street Corner, EDSA, dito po sa Mandaluyong. Thank you very much for having me in your show. Okay, thank you too for your time, Mr. John Danao, may-ari po ng Raw Earth Collections by Silnag. Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Okay, it's time to say goodbye now sapagkat overtime na tayo, Director Thelma. Oo nga, sayang. Ulitin lang natin yung paalala natin, May 16 to 19, IFEX Philippines, dyan po sa SMX Convention Center. At isa pang favor lang, May 16 din, Electro Waterland, dyan po sa Liquid Lounge, the biggest pool party this summer. So for tickets, just go to the website, Electro Waterland. So partner, thank you. Have a nice weekend. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, we'll see you again next week. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dumpit Murillo. Thank you kay Miss Marela Jem Castro, Miss Marjorie Posas, thank you. At sa ating technical engineers, ako po naman si Tess Ramirez.